The Lord be glorified for all the wonderful things He has done to His people. Maayong gabi ug malipayong pagpaminaw kaninyong tanan, mga hinigugma namong mga kapaglaom. Dako kaayo ang atong pagpasalamat sa Dios nga siya nagpadala sa iyang magsusulti aron kita mapahinumduman sa pagkaimportante sa atong pamilya. Sulod sa unom ka mga gabii, atong nadungog ang mga maanindot ug bililhon kaayo nga mga pulong gikan sa sulugoon sa Dios alang sa pagpalambo ug pagpaligon sa atong mga panimalay. Og pinaagi sa gahom sa Dios, kami nagatuo nga napanalanginan gayod ang inyong matag pamilya sa pulong nga atong natun-an niini nga semana. Kagabii atong gihisgutan ang suheto mahitungod sa pamaagi kung unsaon nga kita makaangkon og bag-ong pamilya. Yes, og niini nga gabii, katapusang gabii sa atong Caring for Family series, atong pagapaminawan ang presentasyon nga naguluhan, Christian Families, Build and Go. Mga kapaglaom, let us share this with our relatives, friends, and neighbors that their family will also be filled with joy through the messages of God. May the Holy Spirit fill our hearts with assurance as we listen to God's precious words through His servant tonight. Kung ang mga pagsulay mo abot kanimo ay kahadlok-ay naa ang Dios kanunay, may kahangawa ug may kabalaka siya, itugyan lang kaniya ang tanan. Kung sa takna nga di mo nagyud maantos ang Ginoong Dios, tuulon og sangpiton, may kahangawa ug may kabalaka siya, itugyan lang kaniya ang tanan. Busa doolon nato ang Ginoong Dios, kay siya andam kanunay. Busa doolon nato ang Ginoong Dios, kay di ta niya pasagdan. Kung sa takna nga di mo nagyud maantos ang Ginoong Dios, tuulon og sangpiton, may kahangawa ug may kabalaka siya, itugyan lang kaniya ang tanan. Busa doolon nato ang Ginoong Dios, kay siya andam kanunay. Busa doolon nato pasagdan.
busa doon nato ang Ginoong Dios kay siya andam kanunay busa doon nato ang Ginoong Dios kay dita niya pasagdan kay dita niya pasagdan kay dita niya pasagdan. Ako nagatuo nga ang Dios nagpanalangin kanato sa daghang paagi. Gidala kita niyas niining matahom nga igpapahulay sa pagsimba bisan asa man kita. COVID-19 has dramatically and drastically changed family life in our homes. Ang kaminyoon o kinabuhi sa pamilya puno na sa mga hagit ug karon ang virus nagdugang bilang usa pa ka layer sa mga regular nga tension nga atong ginaagian kada adlaw. Daghan ang nabalaka, nabugatan samtang naningkamot nga makapasibo sa bag-ong o gilauman nga temporaryo o bag-o nga normal nga kinabuhi. Keeping your marriage and family life healthy during COVID-19 quarantine needs to be a high priority of everyone. This is the reason why we are doing this, nganong gihimo nato ang usa ka pinasahi nga programa. Salamat sa inyong pagpakig-uban kada gabi sa tibuok semana. Among gilauman nga inyo kining pagatipigan o gamiton kada adlaw sa atong pagkinabuhi. Let's prepare our families for heaven. Remember, we are on our way home. Ang atong teksto nagahisgot dinhi. Siya Lucas 6:48 mao kini ang atong teksto or key text. Siya mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay nga nagkalot og lalom og nagpahiluna sa patukuranan diha sa ibabaw sa bato. Og sa pag-abot sa baha, ang bulog mihasmag ni adtong balaya. Apan wala makatay-og niini, kay kini maayo man nga pagtukod. Nindot kaayo makaigsuunan ang atong teksto karon, gapahinumdom sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon ug tagsa-tagsa ka panimalay. How strong is the foundation of your home? Let's ask ourselves, karon sa dili pa ako magpadayon, let's have a little inventory sa atong kaugalingon as we face samtang kita nagaatubang sa kiniini nga tuig, year 2021. Number 1, pangutana diri, has our relationship with God and Christ improved? Kamusta ba ang atong relasyon sa Ginoo o kang Kristo? Kamusta man? Kani ba nagauswag o nagakunhod? Kay nabayay uban nga nagadugay, nagakunhod. So we want to know, have we been faithful in listening to God through His Word? Kita ba nagmatinumanon, nagmaminatud-on sa atong pagpaminaw sa instruction sa Ginoo, pinaagi sa family manual? Do we have a regular listening time ngadto sa atong Ginoo? Ang usa pa ka pangutana nga importante alang kanato, has our degree of prayerfulness increased or decreased?
Ang ato bang pagkamainampuon, nag-improve, nag-increase, nagdugang, or nikunhod or niubos, mga kaigsunan. Kamusta man? Kita ba, abtik mo ampo, ug naay problema, apan kung walay problema, usahay dili ta makahinumdom. Has our relationship with our family members improved? Pangutan-o na to atong kaugalingon. Ang ato bang relasyon ngadto sa atong membro sa panimalay nagauswag, nagamalipayon? Ang sunod nga pangutana, has our love for one another increased? Look around. Paglingi kamo sa mga tao nga inyong kauban, sa inyong ginatrabahuan, sa inyong pamilya, o bisan asa nga dapit, kamusta man? Has our love for one another increased? Has there been times that when instead of loving and cheering, there has been hating? Naabay mga panahon sa atong kinabuhi, nga unta ang makitaan sa ato ang pagkamahigugmaon, adunay kalipay, kasadya, apan ang nagakahitabo, mao ang pagdinumtanay. Naaba kini? Has our relationship with people in the community improved? Ang ato bang relasyon sa mga tao, sa komunidad nag-improve? Nakaila ba sila kanato? O sila ba nakaila nakakita kang Ginoong Hesus pinaagi sa atong mga kinabuhi? Have we reflected Christ's character in us? Kamusta usab ang atong mga pamatasan? Ato bang gireflect? Ato bang nasunod ang kinaiya ni Kristo o kiniba makitaan sa atong pagkinabuhi? Last question, which is also very important, have we shared the good news to our neighbors? Ato bang na-share ang good news to our neighbor? Mao ni mga kaigsunan, samtang naguna-una ko, ug unsa ang akong himuon nga title sa ato nga sermon or presentation this morning, nakahuna-huna ko, Christian Families, Build and Go. Build and go. There is nothing that Satan fears. Walay lain nga ginakahadlukan si Satanas, kundi nga iyang makitaan, walay lain siyang gikahadlukan, nga iyang makitaan sa mga katawhan sa Ginoo, nga ang ilang mga kinabuhi na unsa, nakuhaan og mga dili maayo, removing, gikuha ang mga ulang, so that the Lord can pour out His Spirit upon languishing church. Mao ning gikahadlukan ni Satanas nga ang atong mga kinabuhi malimpyuhan, surrendered, nga mga kuha ang mga ulang sa atong espirituhanon nga pagtubo, kay nahadlok siya nga ang Ginoo, ang balaang espiritu, magapadayon sa pagbubo sa iyang panalangin, sa iyang iglesia. Usa ka kilalado nga artista, John Howard Payne, was a famous actor not only in America but also in England. Dili lamang siya usa ka aktor, usa siya ka American consul in Tunisia, North Africa. Og samtang siya nagatrabaho, nagahimo sa iyang katungdanan sa North Africa, he died there while serving. But 30 years later, nakahuna-huna sila nga ang lawas, ang body was taken back to America and was buried in Washington, D.C. Niadto nga panahon og nag-abot ang panahon nga siya ilubong ngadto sa usa ka sikat nga cemetery. On his burial day, the Congress, kay naama na ang Congress dito, naama na ang Capitol, the US Capitol, dito man na sa Washington, D.C., the Congress and the Supreme Court, ilang gihunong ang ilang mga trabaho, ang ilang mga activities aron mahatag nila ang ilang honor, paghatag og dako nga pagtagad o pagrespeto niining lubong nga nahitabo. The President, Vice President, Cabinet members followed the funeral procession. Can you imagine ang dako nga honor nga gihatag ni Howard Payne? Was it because he was famous? Was it because he was a consul? Was it because he was an actor? Siguro dili mo makatubag ni ana. Ang tubag,
It was because he was the author of that loved and best song. Sa Amerika na sila loved and best song. Unsay title? Home, Sweet Home. Sa ato pa, ang tanang mga tao nakasabot, ang tanang nga mga tao nakaila because of the title, because of the song, Home, Sweet Home. Okay, balo mo? Gikanta samtang siya ginalubong, gikanta ni sa usa ka choir with 1,000 voices. Mid pleasures and palaces though we may roam, be it ever humble, there's no place like home. Mga kaigsuunan, every language on earth has a word for the term house, but only Christian nations have a word for the term home. Home is a house where people love God and one another. Napagyo akong nakuha din hinakutlo nako, having a place to go is a home. Having someone to love is a family. Having both is a blessing. Kaya bawo ko nga kitang tanan wants to be in a home. We all love our homes. Bisag unsa nga panimalay, we always want to come home to our own place where there is love. Solomon had in his heart, King Solomon, naasad sa iyang kasing-kasing, naasad siya paghandom nga siya makahimo og usa ka panimalay in the name of the Lord. So mga kaigsunan, yes, we have to take care of our homes. Homes are very important place for us. Family ministries is an arm of the leadership of the church to ensure our families. Nganong kinahanglan nato tagdon, hatagan og pagtagad ang mga pamilya. Families are in trouble. Inyong makitaan ang kasagrado sa kaminyoon karong mga panahona. Kaniadto og karon adunay kalainan. No? There's a big difference. Role conflict, ako na nang na-discuss. Financial pressure, ang pagpanginahanglan sa paninapi. Parenting inadequacy, ang kinahanglan, ang kakulangon sa magignikanan sa paghatag sa maayo nga mga pagtulunan sa atong mga kabataan. Family violence o ang mga pag-abusar nga nagakahitabo naa na nagaabot sa daghan nga mga panimalay. Ikaduha, families need nurture and instruction. Ang mga pamilya nagakinahanglan og pagtudlo og pagtagad, nurture, pag-amuma. The idea of family is God's design. Nahibaw ta nga ang pamilya, ang ideya sa pamilya is God's design. That is why Jesus is serious about family matters. Og samtang siya serious sa family matters, si Satanas usa mangita sa siyang paagi aron maguba ang pamilya, kay kung maguba ang pamilya, iyang maguba ang plano sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan. To build aron sa pagtukod sa atong mga panimalay is to learn from the family of Abraham. Ato ning tun-an ang kinabuhi ni Abraham, kay dinha nato makakuha kita og mga importante nga leksyon. Si Abraham atong nailan nga usa ka amahan sa mga faithful, matinumanon nga mga katawhan. The assignment given to Abraham, mauning nahitabo nga ang assignment nga gihatag ni Abraham was not to bless all nations. Dili pagpanalangin sa tanan nga mga nasod. Ang instruction sa iya is but to be a blessing in his family. Kay tungod sa paghimo sa iyang pagkamatinud-anon, sa paghimo sa iyang mandato, ang iyang pamilya mamahimo nga panalangin sa tanan nga pamilya. Mao kini ang assignment ni Abraham. Mangutana kita nganong sa tanan nga mga tao kaniadto, why Abraham was chosen? The text is very clear on this purpose of choosing Abraham. Na adunay klaro kayo nga teksto nga magahatag sa ato og rason nganong siya ang gipili. Genesis 18:19 ni ay gisulat dinhi, kay siya na ilako
aron magasugo siya sa iyang panimalay sa ulahin niya. Aron magabanay sila sa dala ni Hiyuba nga sa pagbuhat sa pagkamatarong og sa katarungan, aron nga si Hiyuba makapadala sa ibabaw kang Abraham ni adtong ginapamulong mahatungod kaniya. He was chosen. Siya maoy gipili siya for a specific purpose. Ang pinaka-specific nga katuyoan. The specific purpose was for Abraham to commend his children and household after him, that they keep the way aron ilang masunod ang dalan sa Ginoo sa paghimo sa makaturunganon gayod og unsa, to do righteousness and justice. His faithful discharge, ang iyang pagkamatinud-anon nga paghimo sa iyang responsibilidad within his family, magahatag og kasiguruhan nga ang plano sa Ginoo, which included all nations, ang plano sa Ginoo nga ang tanan nga mga nason mapanalanginan, nga matuman kini pinaagi sa kinabuhi ni Abraham. Ang pangutana, did Abraham fulfill the assignment? Iya bang natuman ang assignment nga gihatag sa iya? This is a question. This question is relevant for his life, not in just knowing his assignment, but how he did his assignment. Dili lamang importante kung unsa ang iyang assignment, apan kung giunsa niya paghimo sa iyang assignment. So tan-aw nato ang kinabuhi ni Isaac. Kahibalo kita nga sa pagtan-aw nato sa kinabuhi ni Isaac, ang tubag ni ini nga pangutana, did Abraham fulfill the assignment? The answer is affirmative or yes. Tungod kay nakita nato sa kinabuhi ni Isaac. Mao kini ang importante sa ato mga ginikanan. Kamusta man ang atong influensya sa atong mga kabataan? Kay makit-an kung kinsa ka pinaagi sa kinabuhi sa mga kabataan. Atong hinumduman ang istorya ni Abraham sa siya gisugo nga iyang ihalad ang iyang anak. Si Isaac nituman lang sa iyang amahan, gidala siya dito sa usa ka lugar nga naghimo siya dito og altar of sacrifice. Og sa didto na nangutana si Isaac, human na, ready na. Nangutana si Isaac, asa na ang karnero? Dili di ay ang karnero, si Isaac man di ay ang ihalad. I am sure it was with terror na ay kahadlok o katingala ang naa sa nawong ni Isaac. Apan mga kaigsuunan, kung uban pa siguro itong mga bata, nanagan na to. Kinsa may dili malisa nga ikaw ang ibutang din ha. Mahimo kang offering. Apan unsay nahitabo ni Isaac? He offered no resistance. Wala siya nagbalipad, wala siya nidagan. Tungod kay si Isaac had been trained from childhood to ready, trusting obedience. Tungod kay si Isaac naanad siya og na-train siya sa iyang ginikanan sa pagtuman with all trust and obedience. Ready, trusting, obedience. It was that kind of life that Isaac learned from his parents. Abraham was able to put Isaac on the altar of sacrifice. Gibutang na Abraham, nahimo niya sa pagbutang si Isaac sa altar of sacrifice, walay pagbagulbol gikan sa iyang anak. Mga kaigsuunan, kamusta man ang atong kinabuhi? Nga gani, daghan kanato nga mga ginikanan have some struggles. Naakitay mga issues, naakitay mga struggles sa paghangyo sa atong mga anak, sa pag-attend sa church. May man tong gagmay pa sila. Kay dali lang nato mas maguyod. Pero pag ulitaw, dalaga na usahay, there is that struggle. Sa panahon sa pagkaulitaw na, dako na sila, nga they can choose and make their own decisions. Daghan sa mga ginikanan ang nagahilak.
Daghan sa mga ginikanan ang nagakaguol tungod kay maglisod sila sa pagpabalik o pagtudlo sa ilang mga anak paingon sa simbahan. Mga kaigsuunan, in Genesis 14:14, we are told that Abraham armed about 318 servants. Diba? Ang gisugo sa iya nga iyang unsaon, iyang i-train ang iyang iyang anak ug ang iyang mga sulugoon. Genesis 14:14, we are told that Abraham armed about 318 servants. Daghan na, no? Kamusta? Naapa ni mga anak, naapa ni mga asawa, who were born in his own house. Pagkadato man ni Abraham. It was to these servants that Abraham had to show the way of the Lord. Kay ang pagsugo sa iya, apil ang iyang anak ug ang tanan nga mga tawo nga naa dinha sa sulod sa iyang panimalay. Did he succeed or did he fail? Ganina atong nahibaluan. He succeeded with Isaac. Kamusta usab dinhi sa iyahang mga sulugoon. In Genesis 14:14, we are told that Abraham armed 318 servants. And did he succeed or did he fail? Admittedly, iyang ginatudluan ang mga servants kung unsaon pag-unsa, silbi sa Ginoo. Kabalo ka kung lisod ang anak, mas lisod pag yun ang daghan nga mga tao palibot nimo. Let's find out pila sa iyang mga sulugoon ang nagsunod kan Abraham. Genesis 24:35, naay usa ka servant nga gipangutana, and he declared nga ang Ginoo nagpanalangin kang Abraham tungod kay nagdato man siya. Pero ang pagsulti sa iyang sulugoon, ang focus sa iyang pagsulti was not so much kung unsa kadato si Abraham, but ang iyang gipadako kung kinsa ang nagpadato kang Abraham. Sa ato pa, nakita nila sa kinabuhi na Abraham ang pagkamatinud-anon sa iyang Ginoo kay kini nakitaan sa iyang mga sulugon. Verse 52, we see another servant bowing himself to the earth and worshiping the Lord of his heart and for the goodness of God. So, pinaagi usab niini, kita makumbinsi nga si Abraham indeed succeeded in commending his children and his household. So, si Abraham, nagmalipayon siya tungod kay ang iyang anak o ang iyang mga sulugoon, nagtuo o nagsalig sa Ginoo nga iyang gituuhan. Adunay tulo ka leksyon nga atong makuha aron sa pagpalig-on usab sa atong panimalay. Number 1, importante ang relasyon between parents and God. Number 1, relationship, importante ang relasyon sa mga ginikanan ngadto sa Ginoo. The relationship between Abraham and God and between Sarah and God. Ang relasyon ni Abraham ngadto sa Ginoo o ang relasyon ni Sarah ngadto sa Ginoo. Sa ato pa, silang duha adunay klaro nga relasyon ngadto sa Ginoo. Abraham obeyed God explicitly without any delay or excuse. Sa panahon nga gisugo si Abraham, walay burubalibad, diretso dayon, lakaw siya, nagtuman siya sa Ginoo. He knew, tungod kay nahibalo siya, nga ang tingog nga nagsulti sa iya, nailhan niya og kinsa ang nagsugo sa iya. This became a living template for Isaac and his servants. Kani nahimo na nga usa, sulundon, template for Isaac and his servants is a model. It would have been difficult, pero niya makaigsuunan. Samtang nakitaan kini ni Isaac og ni og ang iyang mga sulugoon, ang lig-on nga relasyon ni Abraham ngadto sa iyang Ginoo, niya say importante kaayo nga punto. Nabudla or mabudlayan o maglisod unta si Abraham sa paghimo ni ini nga relasyon kung si Sarah wala mutabang niya. It would have been difficult for Abraham without Sarah's collaboration. Gani nagaingon dinhi, Sarah
was given an example of the holy woman. Mismo si Sarah nahimong ihemplo sa usa ka balaan nga babayi. Siya mismo adunay personal nga relasyon with God. This is a challenge for us. Wives, mga nanay, mga tatay, si tatay og si nanay, si papa og si mama, si daddy og si mami should have a strong relationship with God. Dili kay ang tatay ra or dili ra ang nanay, pero dinhi nakita ninyo nga silang duha adunay maayong relasyon gikan kanilang duha. Isaac did not observe a discord between the lives of his parents. Si Isaac wala nakaobserbar sa dili maayo nga kinaiya sa iyang mga ginikanan. They were in unison, pareho. And it was that this gave credibility to their lives. Inyong mahinumduman, bisan sa pagdisiplina sa atong mga anak. Muingon ang tatay ayaw, muingon ang nanay sige. Kaning mga bata nga nagtubo, nga parents were not in unison, ato yung mahibaluan nga adunay dili maayo nga mga values nga maabot. Niini nga kinabuhi ni Abraham ug ni Sarah, they were in unison, and it was this that gave credibility to their lives. A child who is willing to die at the voice of the parent cannot find it difficult to trust the choice of the same. Ang usa ka bata nga andam sa pagpakamatay at the voice of the parent tungod sa tingog sa iyang ginikanan, dili usab malisod kaniya sa pagtuman sa mga pagpili nga ginahimo sa iyang mga ginikanan. Parents, if we want to succeed in the assignment in our families, we need to have a consistent and growing relationship with God. So mga ginikanan, kinahanglan makit-an ang atong consistent nga mga pagkinabuhi. The greatest joy of Christian parents is to see her children enjoying a vibrant, growing, productive relationship with Christ. This can be effectively accomplished if they themselves has a productive relationship with God through the Holy Spirit. Usa ka dako nga kalipay sa mga ginikanan nga makit-an ang ilang kabataan nga nanagko adunay maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo. Apan hinumduman, this can be effectively accomplished kung kamo mismo nga ginikanan adunay maayong relasyon ngadto sa Ginoo pinaagi sa balaang espiritu. It is easy to preach in church, but preaching at home is a challenge. For that is where the rubber meets the end. Sayon ko nung magwali sa simbahan. No? Kamo nga nagawali sa simbahan. Apan ang pagwali sa panimalay lisod, kay dinha nato makit-an ang unsa. The rubber meets the end. Sa ato ang pag-inat sa tanan nato nga mahimo, aron atong maunsa. We can preach what we need to preach. A consistent life does not need a long sermon or instruction. It fills the gap in the instruction and make sense of it. Very good line. A consistent life does not need a long sermon or instruction. It fills the gap in the instruction and makes sense of it. Ikaduha nga leksyon, mga kaigsunan, relationship between father and mother. A great building kuno is built from a great blueprint. In the same way, great marriages are built by God's glorious blueprint. It has a telling effect. So, klaro kaayo, tataw kaayo. Bad marriages does not result from an imperfect design, but from builders who don't build according to God's plan. Ang mga dili maayo nga kaminyoon nagaresulta dili sa imperfecto nga design, but from builders kanay nagagikan sa mga nagaunsa, those who are building who don't build according to God's plan. Many times, though they are wrong, it is even more difficult when pride is mixed in. Usahay, bisan puro baya sila sayop,
walay mudawat tungod kay unsa naa ang garbo sa atong kasing-kasing. Naa ang bugal, naa ang garbo, naa ang unsa, naa ang parayaw, no? A deep commitment to each other. Many times life doesn't go smoothly. Ang lig-on kuno nga commitment sa kada usag-usa. Many times ang atong kinabuhi, ang atong gidamgo nga unta nindot nga kinabuhi, dili usahay mahitabo. Pero kung maayo, adunay lig-on nga commitment, pagpakigsaad, kana maghatag sa ato og kalig-on sa pagtindog sa mga bagyo nga nagaabot sa atong kinabuhi. Plenty of constructive communication. The world needs more warm hearts and fewer hot heads. Mga kaigsuunan ko, unta daghan nga mga constructive nga mga sinultian sa sulod sa panimalay. Anger is one letter short of danger. Bantayan nato, magsige tag kasuko, kana one letter short of danger. Gikinahanglan sa sulod sa panimalay ang sinsiro nga pag-unsa, dayig sa kada usag-usa. Dali ka ita makakita og sayop, apan lisod ka ita makakita sa mga maayo nga butang nga ginahimo sa ato sa atong mga partners. Conflict, one resolved constructively and promptly. Ang mga dili pag sinabtanay, kinahanglan ato ng pag-aahusayon. Talk things but without attacking the person. No one goes to bed angry. Ayaw pagtulog, nasuko ka. So how we relate to each other as husband and wife has a telling effect on how our children and those close to us will relate to God. That is period. Delete na question mark. That is period. Okay? So what else? Sarah adorned herself in being submissive. Inyong ibalaan nga si Sarah usa ka submissive nga asawa, no? Submissive siya. There were times when she came out with a solution. Dili ang moingon ta nga submissive nga dili na ta mapaminawan. But for Sarah and Abraham, Abraham respected and valued Sarah's opinion. Dili ingon kay ikaw ang bana, ikaw pirmi ang matuman, og ang imo nga huna-huna, pirmi, correct, og dili na ka makapaminaw sa decision o sa huna-huna or opinion sa imong asawa. Og nahitabo nga sa diha nga haduol na siya misulod sa Ehipto, niingon si Abraham kay Sarah, "Tan-awa ginaila ko karon nga ikaw babayi nga maanyag nga pagatan-aw. Nindot kay paminawan, mga bana, inyo bang ginasultian ang inyong mga asawa, usahay or permi ba nga or kanunay ba nga sila matahom gihapon, gwapa ra gihapon bisag nangunot na? Inyo ba kanang ginahimo? That will make us wives more beautiful. Ug dili pud mi gwapa kaayo, maningkamot gyud mi nga magwapa." The best way to educate children to respect their father and mother is to give them the opportunity of seeing the father offering kindly to the mother and the mother rendering respect and reverence to the father. So muna'y pinakamaayo nga pagtudlo sa ato mga kabataan. The seeds of disobedience and rebellion are sown in the hearts of children when their parents treat each other disrespectfully. Kung makita nila ang ginikanan nagsinggitanay, unsa man nila pagrespeto sa ilang ginikanan, it will be hard for them to respect. The third, relationship between parents with their children. Importante usab. Atong nahibaluan ang nagkalain-lain nga mga tentasyon pagsulay sa sulod sa panimalay, ang pagkabisi, absentee father, ato na nang na-discuss itong miaging mga gabi, miscommunication, ang atong mga unsa, ang paggamit sa atong mga pulong nga sakit kaayo, no? And then, ang atong unsa, technology o mga gadgets, ang disiplina nga kinahanglan pagahimuon sa sulod sa panimalay. We have to be consistent, we have to be unified, and we have to control our anger. Ang ikaunom, mao ang pagsulay nga usahay malimtan nato, maluagan nato ang atong mga pamilya ug maputol ang atong closeness sa sulod sa panimalay. Importante alang sa atong mga anak
nga adunay maayong relasyon ngadto sa ilang mga ginikanan. The relationship between parents and their children must be intentional and deliberate. Mga kaigsunan, adunay usa ka eksperyensya or usa ka istorya nga nagaingon naay usa ka batan-on tungod kay gibadlong siya sa iyang amahan, human siya nakahuman sa iyang trabaho, nilaya siya sa ilang balay, ug wala na gyud nagtawag-tawag sa iyang sa amahan sa sulod ka mga 3 ka tuig. But one day, there was a call. Nagingon siya, "So can you come to the hospital?" Na nurse naman siya. Siya nga naman, ang imong amahan, dying, hapit na mamatay. He is sick, he is dying, and he wants to see you. Mga kaigsunan, pagkabati niya ni Ana, gimingaw sa iyang amahan, nagsigi siya gilak, nagsigi siya gaampo, samtang siya ga-drive. Ginoo hatagi wigigayon nga makit-an pa nako ang akong amahan, ug mga pangayo ako og pasaylo kaniya. Amtang samtang siya nagapadagan sa iyang salakyan. Pag-abot niya sa ospital, diretso siya dalagan sa room sa iyang amahan. Og sa pagsulod niya dito sa usa ka kwarto, nakit-an niya nga maugyoy pagtabon sa puti nga tela ngadto sa iyang amahan. Tungod kay ang iyang amahan, wala na niya naabti, gamay ra gyud ang panahon. Kunta ang kulang, igo lang natabunan, o wala na niya maistorya ang iyang amahan, kay namatay na. Naghilak siya, nangayo siya pasaylo, iyang gigakos ang iyang amahan, pero wala na ang panahon. Ang nurse nagkuha og papel, og iyang gihatag kaniya. "So, I have a letter for you." Dito gibutang na ay gisulat, "My dear daughter, I have forgiven you because I love you." Mao nang nabutang dito. Naghilak siya, apan ulahin na ang panahon. Developing a good character in our children cannot be a haphazard work. We have to train them and to show them how these things are done. So Isaac was not only an imitation of Abraham's faith, we are told that he was a sharer of faith. Ang kinabuhi sa atong mga anak, maoy magahatag og unsa mensahe sa uban nga mga tawo. Training cannot be judged to be effective until it has transformed the learner to be a disciple. Dili maepektibo ang imong pagtudlo until makita nimo ang pagbag-o sa ilang kinabuhi. We need to give our children an opportunity to see as parents trust in God. Our children, ang atong mga anak, makatindog lamang sila para sa ilang pagtuo kung kita ilang makitaan nga maligan. So no one can die for a borrowed faith. So mga kaigsuunan, niya ang tawag nato karon. The call is to develop better relationship with one another in our homes. God may use you with power and joy to reach those who don't know Him yet. So ang tawag, there is a call for all of us this morning. Human nato natun-an ang mga tips on how we can make our homes happy. Ang call is for us to have a good relationship. Ang tanang tao makaila nga kamo mga tinun-an ko pinaagi niini kun kamo maghigugmaay ang usa og usa. John 13:35. Our business in this world is to see what virtues we can teach our children and family to possess, that they shall have an influence upon other families to possess. Ang atong pamilya adunay influensya, and thus we can be an educating power. Shine as lights in the home, brightening the path that your children must travel. As you do this, your light will shine to those without. Ang atong kahayag magunsa siya, mag-shine. Samtang kita nagabiyahe, ang mga bata, ang ilang kinabuhi, magapakita og maayo nga mga kinabuhi. Ingon sa Dios, kamo mga pinili, balaan og mga hinigugma. Isulob ninyo ang pagka mabination, pagka mapuanguron, pagka paubsanon, ang kaaghop, pailob, pag inantusay. Unsa pa, pag pinasayloay,
maingon nga ang Ginoo nakapasaylo kanato. Og labaw ni ining tanan, isulob ninyo ang gugma nga mao ang makapabugkos sa tanan ngadto sa usa ka hingpit nga panagkaangay. The General Conference has a program for all of us. I will go. Kamusta man ang atong tagsa-tagsa ka panimalay? Andam ba? Sa paglakaw? Yes. When we learn to love like this in our marriage and family, and when we all learn to love like this in all our relationship. When the call comes, kung ingon ani, lig-on ang atong panimalay, sa panahon nga kita tawagon, andam kita sa paglakaw. When the call comes today, who will go work in my vineyard today? Kinsay mo lakaw? Kinsay mo adto? Aron sa pagunsa? Aron sa pag-spread sa good news. Tell people about God's coming. Tell people about Jesus' love. Because kitang tanan, kauban sa mga tao nga atong kinahanglan, atong ma-influensya, pinangga sa Ginoo. God cares for all of us. God cares for your home. God cares for all the fathers. God cares for all the mothers. God cares for all the children. And because we are cared, we need to care for others. Who will go and work in my vineyard today? Are you ready? We can all be ready. Andam kita karon sa paghimo o sa pagtubag sa iyang ginaingon, who will go? Kita ba andam sa pag-ingon, I will go? Yes, mga kahigalaan o mga kaigsuunan, we will go with our families. May God bless all of you. Amen. What a blessed week we have had, mga kapaglaom ug kapaglaom Pearl. Yes, kapag laom Joy, nalipay kaayo kita ni ini nga kahaygayonan nga gihatag sa Dios kanato aron atong mapalig-on ug mapalambo ang panimalay nga gigasa sa Dios kanato. Among ginapaabot ang among pagpasalamat kaninyong tanan, mga kapaglaom, nga nakig-uban kanato sa tibuok semana ni ini nga pagtuon. Yes, alang sa atong mga kapaglaom nga nagasunod pinaagi sa Facebook page, YouTube channel, GSAT 37, Star Cable, Hope Radio Toledo, Hope Radio Shaton, ug sa Yoke FM, daghan kaayong salamat. We would also like to thank all Hope Channel substations and churches nga nagakalipay sa pag-cross-post ni ining atong programa matagabi. Yes, salamat kaayo kaninyong tanan. Ug gusto lang namo mapahibalo nga kini nga series available sa Hope Channel Central Philippines Facebook page and YouTube channel. Buhi namo nga pagampo nga ang makagagahom ug mahigugmaon nato nga Dios kanunay magalig-on sa atong pamilya ngadto sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Daghan kaayong salamat mga kapaglaom, hinaot ang atong buhi nga Dios magpanalangin kanatong tanan. Maayong gabi.